Kumusta kayong lahat? Kaibigan, kamag-anak, sa lahat ng taga-suporta sa aking channel. Maraming salamat sa inyo. Narinig ba niyo yung ating background music? Happy Bear Month sa ating lahat. Lahat kapwa tao. Kasi ang Pasko sineselebrate buong mundo yan. Meron bang bansa na hindi naniwala ng Pasko? Meron naman din siguro, no? Hindi natin alam ng mga ugali na ibang tao sa ibang bansa. Kahit dito sa Pilipinas, mayroon din tao dito na parang ayaw ng kapayapaan. Ito mahalaga po ang ating pag-usapan, mga kaibigan. Huwag po kayong alis. Bear Month, unang araw ng Bear Month, September 1 ngayon. Kaya ang ating ayos medyo nakita nyo, meron akong Merry Christmas. At sabagay, lagi lang nandyan yan eh. Ayan to po, kumusta po kayong lahat? Lalo na sa mga follower, lumang follower o bagong follower, maraming salamat sa inyo lahat. At sa aking mga kamag-anak, lalo na sa aking mga kapatid na nangangailangan, dito sa pagbablog, parang di ko na alam kung kikita ba ako dito. Ang akin na lang pong naitulong sa inyo, sa pangaral na lang po, kung kayo kung inyong tanggapin ang aking mga payo, lahat ng nangailangan ng payo kasi mayroon karamihan ng tao matitigas ang ulo eh. Kaya nga aking mga kapatid ayaw dito tumira dito sa akin kasi ako may mga batas. Kasi alam niyo, sa mga aking mga kamag-anak, alam niyo naman ang nangyari sa aming buhay. Kaya po ako, binago ko po ang gusto kong mabago ang aming buhay. Pati ang aking mga kapatid. Kaya lang, hindi mo pwedeng hawakan ang mga tao. Yan po ang totoo. May kanya-kanyang kalayaan po. At kaya kung sana sumunod sila sa akin, yung nakapunta na dito kong kapatid, ay dapat nagbago na ang buhay nila, mag-anak. Totoo po yan, hindi po ako nagsisinungaling dito. Pinaaral na namin dito at ayaw sa aming patakaran. Alam niyo, kung gusto mong umasinso sa buhay, disiplinado po dapat. Kaya po sa awa ng Panginoon, ang aking mga anak ay nakapag-aral. Tapos ang college na ang 4, 2 na lang nag-aaral ang college. Yung isa malapit na rin matapos. Ibig sabihin, kailangan po, kung gusto mo mabago ang iyong buhay, kung ano yung mga mali dati, alisin yun. Kaya po, yun po ang aking diniskarte, kasi tinulungan po ako ng Diyos na binigyan ng pangalawang buhay. Kaya po, kung nagpasakop sana sa akin ang aking ang aking mga kapatid, gustong-gusto ko pumunta rito. Para po sa awa ng Diyos sa ngayon, hindi na po kami magutuman, hindi kagaya dati. Kung pupunta sila dito, hindi sila magugutom. Kaya lang, ang problema doon, kailangan tumulong dito sa gawain, sa mga sa tahian po. Kasi hindi naman ako mayaman eh. Pero pag kumilos ako, bawat kilos ko dyan, nakikita nyo ang aking trabaho sa araw-araw, magkakaroon po ng pera dyan. Ganun po. Kung gusto mo masinso, kumilos po tayo. Kaya po, nabanggit ko nga, kung nakinig lang sa akin ng kapatid kong isa na nandito sa Maynila, at hindi matigas ang ulo nila, pati yung kanyang mga anak, hindi na bago na ang buhay nila. Wala po tayong magagawa. Ayun po ang sinasabi ko, hindi po natin kayang hawakan
ang lahat ng isip ng tao. Kaya gusto po kasi malaya ang tao eh. Kaya po ako po wala din po akong may pagmalaki sa amin. Matagal na akong hindi umuwi. Pero sana maintindihan ninyo na mayroon po akong sariling pananaw. Kasi nung nangyari na yon, kumbaga sa nagkaroon ng lamat ang ating pagkakaibigan. Di ko po inaasahan na ganun ang mangyari, hindi ko sinasadya. Wag na natin banggitin kung ano man ang mga nangyayari noon. Ang atin ngayon na lang. Sige. Yun na, tapos na yung usapan sa buhay pamilya. Ngayon, ang plano ko ngayon, yung isang kong kapatid dyan sa Cebu, gusto ko rin siya pumunta rito. Noon pa, nag-usap kami, kaya lang sa tingin ko, baka mamaya, hindi rin kami magkaunawaan dito kasi ganun nga ako. Gusto ko ituwid. Gusto ko madisiplina. Hindi naman sila hatawin. Ibig sabihin, yung mga kamalian natin noon, hindi na pwedeng gawin natin ngayon para mabago ang ating buhay. Nakita naman po ninyo, siyempre, pare-pareho naman tayo kung halimbawa, pareho naman ang ating dugo. Pero, kanya-kanya po ang ating ugali. Yun po ang mga tao, kaya po laging may kalayaan. Lalo na ngayon, yun napakalamig ng tugtog. Kailan mabanas pa po dito sa Manila. Mainit pa dito eh. Iba ang panahon eh. Dati pag mag-September medyo malamig-lamig na eh. Ayan abangan na lang natin ang aking vlog kasi mga kaibigan, mga pagpapayo at saka mga awitin. Ngayon, malagi na tayo mag-upload ng mga awit na tungkol sa Pasko para po masaya. Kung ano man mga problema, alisin na muna natin. Di ba? Ito, mahaba daw, tayo daw ang pinakamahabang mag-celebrate ng Pasko sa buong mundo. Tayo daw eh. Kasi pag sinabing September ngayon, September 1, umpisa na yan, maririnig mo na yung mga awiting pamasko. At sana magbibigayan na rin ang mga tao. Hindi pera. Alam nyo, kung pera ang ibibigay mo, lalong ang tao hindi na magsipag. Kailangan pangaral at saka pagmamahal. Kasi lahat naman po tayo, kaya natin maghanap buhay. Yun nga mga putol ang kamay eh. Binabati ko naman to si Ronel Vlog dyan sa Masbate. Tuwan-tuwa ako dyan sa tao na yan. Kaperaso lang yung kamay. Ang galing niya magtrabaho talaga. Sana masinsos talaga siya. At saka alam niyo kahit sa tingin ko, kahit yumaman yan, masipag pa rin. Alam niyo kasi, ang kasipagan ng tao, kung nagkaroon na ng pera, dapat hindi magbago. Kasi kaya ko nababanggit yan, malungkot po na ngayon dyan sa Davao. Yan, hindi ko naman nasubaybayan yung na yan, Kibuloy na yan. Ibig sabihin, anniversary pala nila ngayon, 39 anniversary ba? May nakita ako sa mga vlogger eh. Ibig sabihin, napakatagal na pala niyang na yan, yung King KOGC. Napakatagal na pala niyan, 39 years anniversary. Happy anniversary. Kaya lang po, di po sila happy kasi malaking problema po yung kanilang hinaharap. Hindi ko po alam kung ba't ganito ang ating mga leader. Mga leader na po ang labanan dyan eh. Kaya po kung lumaki yung gulo na yan, ay nako, sana naman hindi naman dagdagan dito sa Manila kasi balita ko mayroon na naman din dito na wag na tayong magbanggit ha, parang peace rally
Peace rally, kumare, peace rally, pero peace ba yan ganun na batikusin mo yung leader ng ating bansa? Hindi po kapayapaan yan. Hindi po natin pwedeng sungayin, ano man tawag nun? Salungatin natin ang leader. Hindi po peace ang tawag nun. Kaguluhan po ang hinahanap ng mga ganyang bagay. Ganyang plano. Kaya po, panatiliin po nating mahinahon. Iba kasi, batas yan eh. Ngayon, sa tingin ko mga kaibigan, kaya binanggit ko ito, nakasubaybay lagi ako sa balita. Kanyang may sariling istasyon kasi yung ayan si Kibuloy. Pag doon ka nakikinig, puro kakampi nila. Lahat ng mga balita doon. Pag dito ka naman sa panig ng leader ng ating bansa, siyempre, papatubad ang batas. Kaya po tayong mga sibilyan, wag na po tayong makikisali sa mga kung ano man dyan, basta patuloy lang tayo sa ating sarili-sariling mga hanap buhay, pagsisikap. Hindi natin nabaan ang ating live ang ating usapan ngayon mga kaibigan. Jeremias Cumbis, bumabati sa inyo ng advance Merry Christmas. Sana pagpalain tayong lahat. Antay-antay lang mga kamag-anak na nangailangan. Kahit man hindi ako sumildo dito sa pagbablog, gagawa pa rin ako ng paraan. Alam nyo naman, pag mayroon ako, lagi akong nakapag-abot sa inyo kahit pa konti-konti. Maraming salamat. Pag binigyan na tayo ng Diyos ng kalakasan ng katawan, at sigurado, yun ay pinagpala na tayo. Kahit tayo, mahirap lang. Anuhin mo yung limpak-limpak na pera kung puro ka naman gastos. Kung magkasakit ka, di ba? Kaya pasalamat na po tayo na binigyan tayo ng kalakasan ng katawan ng Panginoon. Ingat po tayong lahat, patuloy lang sa mga pangarap.